So, ayan. Hello mga idol. So, nangyari din ba to sa computer ninyo? Ayan, may nakasulat na no bootable device is detected. Detected. System will enter the BIOS setup utility. Ayan. So, nangyari din ba yan sa inyo? Tara, solve natin yan. So, una, syempre, sabi nakasulat dyan, okay. So, click natin yung okay. Ayun, papasok tayo sa BIOS. Nung click natin yung okay, papasok tayo sa BIOS. Ito yung interface ng BIOS niya. Okay. Punta tayo sa dyan, peripherals. Hanapin nyo yung SATA configuration. Sa computer nyo, hanapin nyo yung SATA configuration. Akin gamit kong board, Gigabyte. So, syempre, iba't ibang motherboard, iba't ibang model, iba't ibang brand, magkakaiba ang interface ng BIOS. Pero, lahat yan merong SATA configuration. Hanapin nyo lang. Okay. So, enter natin yan, SATA configuration. Ayun, SATA 0, kung mapapansin nyo, pansinin nyo mabuti, nakatama naman yung ating setup, yung on-chip SATA type, AHCI. So, syempre, dapat naka-AHCI yan. Kung hindi naman naka-AHCI yan, pwede yan dapat naka-RAID. So, sa akin kasi, prepared ko yung AHCI. And, ayan. Kung pansinin nyo, yung apat na yan, SATA 0, 1, 2, 3, SATA 0, 1, 2, 3, not present. Ibig sabihin yan, mga idol, wala siyang nadidetect na hard disk, HDD, o kaya ay SSD. So, paano natin gagawin yan? Anong solusyon natin dyan para ma-detect yan? Okay? So, tara, shortcut na tayo. Syempre, una, shutdown muna natin yung computer. Okay? Shutdown natin yung computer. So, bago yun, so syempre, shutdown. Ayan. Shutdown natin yung computer ha. So, shutdown ko na. Papakita ko paano siya shutdown. Walang cut mga idol. Ayan, yung computer ko. Shutdown, power. Ayan. Kailangan mamatay yung pan. Ayan. So, patay na. Okay. Okay. So, bago nyo galawin yung computer nyo, make sure na nakahugot dapat sa power supply. Hugot dapat ang kuryente para iiwas kayo sa kuryente. Ingat. Ingat lagi mga idol. So, bunutin ko na yung akin. Ayan. Pinunod ko na yung power. So, ibig sabihin yung computer na yan, wala nang power supply. So, dun sa problema na yon, di ba? Wala siyang nadidetect na hard disk or SSD. Okay. Sa akin, ayan. Meron akong SSD. Dito, ayan, WD green. Ayan. Yan yung aking SSD. Okay. So, ibig sabihin, since meron akong SSD, hindi nawawalan yung SSD ko. Ibig sabihin, meron ako. So, ano ang kasunod na gagawin? Syempre, okay, shortcutin na natin. Tatlo lang magiging pwedeng problema nun. Bakit wala siyang nadidetect na hard disk or SSD sa system niya? Tatlo lang. Una, ito. Tingnan nyo. Okay. Una, ito. Itong SATA na to. Okay. Ayan. Ayan. SATA. Okay, di ba sabi ko tatlo lang? Una, itong SATA cable. Itong kasunod, itong isa, yung supply. Itong SATA cable, ito yung connection ng ating SSD papunta sa motherboard. Ayan. So, para mayroon silang contact. Okay. So, ito naman, power, 80 ATA, tawag natin dito, no? ATA power. Ayan. So, ito naman, ang magsisilbing supply dito sa SSD para magkaroon siya ng power supply. So, ibig sabihin, para magkaroon siya ng kuryente, no? So, ayan, no? Connected yan sa ating power supply. Yan, yung connector na yan. Okay? So, anong gagawin? I-check natin yan, syempre. Okay, paano natin i-check yan? Simple lang. Okay. Ayan, una, bunutin muna natin yan. Okay? Bunutin ko muna. Yan. Pakita ko, bunot. Kasi baka naman maluwag. Okay. Bunot. Then, i-check din yung dulo. Yung dulo naman, i-check ko rin. Make sure na nakasaksak. So, hindi ko na kailangan bunutin yung dulo, yung nakakonect dun sa motherboard. Ibabaon ko lang siya para sigurado. Ayan lang unang gagawin nating trouble, no? Sa akin, diniin ko lang. Ayan, no? Nasa motherboard. Okay. Kamay ko. Okay. Pasensya na, medyo madilim, ha? Okay.
So, kita nyo naman yan. Okay. Ayan, diniin ko lang siya. Hindi ko na siya binunot. Diniin ko lang siya. Okay. Paalala lang mga idol. Ang ating mga connectors, especially sa SATA, mayroon lagi ang lock. Okay. So, yung lock, lagi ginagamit natin dyan yung ating thumb. Malaki. Malaking daliri natin. So, yan. Yan yung lock niyan. Okay. So, lagi natin ipipress yan, lalo kapag bubunutin natin. So, yun. Ayan. So, ito. Ayan. So, pasensya na, nag-commercial tayo. Ang aking mahal na anak ay ayun. So, diretso tayo. Okay. Ayan. So, ito. Yung lock. Okay. So, i-check natin yan. Okay. Lock. Then, check natin yung lock. Okay. So, okay. So, ayan. Yung SATA, kukunik ko na sa ulit sa kanyang SATA. Yan. Balik ko na sa kanya, ha? Balik ko na dun sa ating SSD. Okay. Yan. Balik ko sa SSD. Okay. Balik natin sa SSD. Okay. Collect. Yan. Ito naman mga idol, isang to, pwede ko rin gawin yun. Bunot tapos saksak din, di ba? Pero para sigurado tayo, palitan natin. Ang power supply, mayroon naman yung maraming SATA connectors. Ito, mga connector ng power, no? Kuha ako ng power sa ibang linya. Okay? Sasaksak ko rin din siya. Ito yung kanina. Ito yung luma. Ito na yung bago. So, lagay ko na siya dito. Iyan. Okay, nakabaon ng maigi. Okay. Diba, sabi ko kanina, 3 lang yan. Kung hindi dito sa SATA, kung hindi dito sa SATA connectors, dito sa power. Okay, sa ATA connectors. And syempre, yung pangatlo, yung mismong hard disk or yung SSD na natin. Okay, so ayan. Balik ko na ulit. Okay, balik na natin. Okay, balik na natin. Okay, yan na, nakabalik na siya. So, ito yung luma. Ayan yung luma. Binalik ko lang. Okay, balik ko na yan sa loob. Okay, pakita ko lang po sa inyo, no? So, kayo na magbahala. Pagka na-troubleshoot nyo na yung computer nyo, i-organize nyo na lang yung mga wirings nyo. Okay. Sa ngayon, hindi ko na i-organize kasi tutorial lang naman to para pakita ko lang sa inyo kung ano yung ginagagawa ko. Okay? So, ayan. Yan, basic troubleshooting ko kapag nagkakaroon ng problema, no? Okay. Mga idol, yan, sinaksak ko na ulit. Make sure na baon yan, ha? Make sure na, ayan, nakadiin maigi. Ayan. Walang cut na. Wala nang cut, wala nang edit yan. Diretso na agad. Okay. Ayun. So, press ulit natin yung power button. Okay. Dapat umikot, di ba? Hindi pa umiikot. Dapat umikot. Okay. So, wala tayong stand. So, ayan. Hindi umikot kasi hindi nakadiin yung power. So, din ko lang mabuti yung power natin, ha? Ayan. Kita nyo ba? Hirap magdiin ng power. Wait lang. Ulitan. Hindi natin yung maigi. Ayan. Yun. Ayan. Okay. Another. Power on. Dapat umikot. Ayun, no? Umiikot, oh. Ha! Grabe naman yan. Tingnan natin ngayon yung computer ko magbubukas. Okay. Tingnan natin. Ayun, no? Umiikot na siya. Ibig sabihin, naglo-loading na. May nadidetect na. Ayun, umiikot na. Sabihin, naglo-loading na. Ibig sabihin, may na-detect ng hard disk or SSD. May system na. Ayan, lumabas na yung desktop. So, yun. Yun lang, mga idol. Sana ay nakatulong ako sa iba, no? Salamat!